Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Masasaya po ba ang anak ng Diyos? Sa umaga pong ito, ako po ang naatasang facilitator. Sa araw-araw po na pagtungo natin sa dakong ito, di po ba at kung nadama natin ang Panginoon sa dakong ito, hinahanap-hanap natin ang kanyang mga banal na salita. At sa pagtungo po natin sa dakong ito, siguro po marami na rin tayong natatanggap sa pakikinig ng mga banal na salita na kung paano nga ang mga banal na salita ang tuwirang nagpapagaling sa bawat isa. Hindi lamang sa ating lupang katawan, higit sa ating kaluluwa. Tatawag po ako ng mga magbabahagi na nakadama sa dakong ito. Ipapahayag nila ang kadakilaan ng Panginoon na ginawa sa kanilang buhay. Ang una ko pong tatawagin ay isang tagasunod, si kapatid na Marcos Pangilinan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Muli po, adirto ko sa harapan ninyo para magbigay po ng kabatiran ng konti sa aking natutunan sa dambanang ito. Mayroon po siguro mga 10 months na ako dito ngayon na patuloy na nakikibaka, nagtityaga, nagbabata. Unang-una sa akin pong sakit bilang ano po ako ng stroke. Medyo ngayon po ay maayos na sa pamamagitan po ng panalangin ni Apo Conching, sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ako ngayon at gusto ko po magbigay ng kapadiran sa inyo ng may sampay naganap sa buhay ko. Alam po ninyo, naalala ko nung minsan pa, bakit daw po ba ang laro sa mga sport ay mayroong tagapamagitan. Katulad po ng basketball, ang boxing, mayroon pong namamagitan dyan. Siguro po, marahil dahil ang larong iyon ay mayroon pong mga batas na dapat tupdin. Kaya mayroon na namamagitan. Pumasok po sa aking alaala sa Bagong Tipan, sa panahon po na Jesus, nagbigay po ang ating Ama ng isang tagapamagitan sa atin. At yan po ay ang ating Hesu Kristo, na siya po ang nanamagitan sa tao at sa Diyos. Dahil po sinabi niya na sa kanyang salita, sa banal na aklat, na ako ang daan ng katotohanan at ng buhay at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya isa po siya sa ginawa ng Ama para mamagitan sa atin. At dito po sa panahon ngayon ng Espiritu, pero po bang namamagitan sa atin pag sa panahon ng Espiritu? Meron po. At dito po natutunan ko sa loob ng dambanang ito na may namamagitan sa Espiritu. Sapagkat silang po ang hinirang sa lugar na ito na binigyan ng karapatan ng Ama para makipag-usap sa Espiritu at Espiritu. At iyan po at walang iba kundi ang ating minamahal na Apo Conching. At sa pagkakataon po yan, silang po ang may karapatan na makipag-ugnayan sa isip at sa espiritu sa ating Ama sa itaas. Kaya po, siya ang binigyan ng karapatang ito sa espiritu at katotohanan. Lahat po ng ibinubukal at iniluluwal ng ating minamahal na Apo Conching ay nagmumula po sa Ama. Kung ano po yung dapat ipasabi lamang sa atin ay siya niyang ibinubukal. Kaya marahil po ang espiritu sa espiritu ay
Si Apo Kunching lamang po ang nagtataglay noon dito. At iyon po ay napakahalagang bahagi po na ating pakinggan sapagkat ang mensahe po na iniluluwan ng ating minamahal na Apo Kunching ay nagmumula sa Ama. Kung ano lamang po yung ibilin ng Ama sa pamagitan niya ay yung ibinibigay sa atin. At kaya po siya nagkaroon ng isang malakas na spiritual guidance ng ating Panginoon. Dala po marahil siguro na siya lamang po ang binigyan ng karapatang magsalita ng ibang wika. Siguro po kung napapansin ninyo, yung mga salita po niya ay hindi natin mawawaan dahil sila lamang po dalawa ng Panginoong Hesus ang nagkakaintindihan doon sa isip at sa espiritu. Kaya po sa akin po, palagay natin, taimtim po natin talagang pagnasaang makamit at maunawaan yung mga sinasabi ng ating minamahal na Apo Kunching, lalo na paglabas niya at pag nagsasalita siya ng mga mensahe. At kung magkagayon po, marahil na atin tataglayin at uunawain ang espiritong nagmumula sa Kanya, ay patuloy na dadaloy sa atin ang kagalingan, ang kasaganaan at walang katapusang kapayapaan sa ating buhay. At patuloy na manatili sana sa atin ang katwiran at katarungan at upang sa gayon ay makamit natin lahat ng kalayaan natin sa buhay. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tuwirang katotohanan po ang kanyang tinuran na kung paano nga po noon ang Panginoong Hesukristo. Ngayon po sa panahon ng Espiritu, ang mahal na Apo Kunching po ang kanyang kinalugdan na dinadaluyan po ng banal na Espiritu ng Divine Mercy. Na kung paano nga po tuwirang noong nabubuhay pa sa lupa ang Panginoong Hesukristo, ay tuwirang ang mga banal na salita rin po niya ang nakapagpapagaling sa tao. Gayon din po sa kapanahunan, ngayon ng panahon ng Espiritu. Mga banal na aral po na iniluluwal sa bibig ng mahal na Apo Kunching, kung ating pakikinggan at nanamnamin, tuwirang mga banal na salita po ay magpapagaling sa atin. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aking kapatid na alagad, si kapatid na Lando. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdabag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang paning ko, masilayan ang gawa mo. Maghari ka na Ama ko sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw ako ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila, sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, mga pasyente at mga tagasunod. Muli magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan, ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat, sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, ang ibabahagi ko po sa inyo, ito po ay nagkaroon ng kaganapan noong 17, araw po ng Biyernes. Kagagaling po namin sa gawain ito. Nang kami po ay naroon na sa may mangga, mayroon po kaming kasunod na sa akin pong pakiwari ay sila nagmamadali. At sa likuran po ng kanilang sinasakyang motor ay mayroon pong 3 sako na ang mga laman po ay mga tela na ito gagamitin gamit sa pagkikatering sa pagsiservice. At ang isa po roon ay nalaglag. Nung matanaw po namin ng aking kabiyak ng puso na nalaglag buhat sa motor, higit na bumilis po ang aking patakbo sa motor upang aking abutan sapagkat nakatanaw ko po yung bata sa gawing kaliwa, pupuntahan po yung mga sako. Inunahan ko na po.
At ito po ay isinakay ko sa motor. At ang motor pong pinanggalingan ng sakong naturan ay hindi ko po inalisan ng tanaw. Subalit may isang truck po, inovertikan po nila at sila ay nakuble. Pero ganun pa man po, tuloy pa rin po ang mabilis kong pagpatakbo. Subalit, nung mahawi po ang truck na nakakubli sa kanila, bigla pong nawala. Balik po kami sa Dalayap. Tingnan po namin doon at baka doon po ako kasi meron po akong nalaman na may nakikitering doon. Subalit wala na po yung motor. Bumalik po kami ganoon. Pagkatapos, nung pagtapat po namin doon kay JNJ, doon po sa Tinhero, sumili po ako roon sa bulwagan na pinagkukan ng catering. Pero wala po, wala rin yung motor. Ang ginawa po namin, kumukhang yung kabiyak ng aking puso ay nag-aapura, umina po kami sa aming tahanan. At ang naturang napulot na sako ay itinabi ko po. Kinabukasan po, bumili po ako ng lona para itakip na sa gagawin Damara. Mismo doon po kay JNJ. Kasi para ko pong na sila po ang talagang nagmamay-ari. Sangkang ko po yung kapatid, sabi ko, kung mayroon man sa inyo na maghahanap na isang sako na puno ng tela, pakituro na lamang po sa Santo Niño. May nakapulot po doon. Yun po ang sabi ko, hindi ko po sinabing ako nakapulot. Sa galak po nung isa po sa anak siguro po nung nung Igmi, yung pumiko ng catering, yung may-ari. Yung palayka, sila palayka nakapulot, yung gano'n. Oo nga po, doon nga po, pakikon nyo. Kasi sabi po sa akin nung isang nagtatrabaho din. Kasi tatlo yon. Yung isa nalaglag. Ang timan naman binalikan ng magulang namin pero hindi na namin inabutan. O nga ako, hindi nyo aabutan sapagkat kako. O sa malaglag, kami na kasunod nyo. Ang timano sinakay ko sa akuan. So balit ganun pa man, bago kami tumuloy sa amin, sinilip ko kako yung bulwagan ng kuwan, wala po kakong motor na kaparada, kaya dumiretso na kami. Ay, salamat naman po, at kayo nakapulot. Napakadakila po ng Ama sapagkat hindi po ako nagkaroon ng pagnanasa o pag-iimbot sa natural sako na puro ng tela. Talaga po sako pong napakalaki na yun, puro po talaga ng tela na puro halos kortina, ginagamit po sa mga lamesa. Sabi, nung po inaahon ng misis ko, talaga po hindi pa na mahaba. Sabi ko po sa misis ko, wag mo na akong iahon at baka ako mamaya mag-isip pa ako nabawasan. Kaya gano'n. Ayun nga po, nung Martes, nung 18, sinabi po sa akin ng isa po sa sa JNJ na kanilang araw po yon. Ibinigay ko po na may kagalakan sa puso ko. Talagang, nga po, pinagnilayang ko po ang bagay na yon. Marahil, isang pagdadalisay na muli sa akin. At yun nga po, hindi po ako nagkaroon ng pag-iimbot ni Kapraso. Pinagpresenta po nga po sa kanila. Kung yun po siguro, pinag-imbutan ko. Nagkataon pa naman po, may okasyon sa amin, fiesta ng mahal po Santo Niño. Kung pinag-imbutan ko po yung baka, nga po. Sa dami po ng tao at katotohanan po, tinura ng kapatid na Pilar. Napakarami pong tao. Pero sa awa at gabay at patnubay ng ating Diyos sa mandakila, sa dami po ng tao, hindi po ako natuyan at may sumobra po. Kung yun po ay nagkaroon ako ng pag-iimbot sa naturang kong napulot na isang sako ng tela. Hindi ko po alam, baka pumapahiya pa ako sa tao sapagkat nga po, ang lahat po ay may kabayaran. Kung ikaw man pinag-imbot sa di mo pag-aari o di mo pagnanasa sa hindi sa iyo, maaaring yun po ay higit pa rin ang magiging kabayaran. Kaya ako po na-share ko sa inyo sapagkat galak na galak po ang aking kalooban mula po ng 18 hanggang kahapon at magpahanggang ngayon po. Puspos po ako saya. At maraming salamat po sa mga nga po nakipamiesta sa amin sa baryo ng Santo Niño. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga pong hindi kayo nasubukan ng Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng awitin ang dalawa ko pong kapatid na choir, kapatid na Melissa and kapatid na Annalie.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong taga-subaybay through internet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ako may birthday last Saturday. Si kapatid na Melissa po, kaya lang po, hindi daw po siya nakatulog nung Sunday. Dahil di daw po siya nakapagbahagi ng birthday niya. Kaya tinawagan po niya ako na humihingi ng saklolo at siya daw po ay mag-aalay ng isang awitin para sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang kaarawan. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Maiksi lang po. Totoo po, hindi po talaga ako nakatulog kasi hindi ko po siya naawitan. Kaya hindi naman po nahuhuli yon. Kahit hindi ko po birthday, pwede po akong kumanta. Kaya iaawitan ko po siya ng pasasalamat. Okay, backup lang ako sa iyo. Kahit hindi lang tayo manap din tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ikaw siyang sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo sa mga pagsusumikap ko. Sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw. Ang buhay ko, ikaw siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo
Maraming salamat po. Hello, kapatid, happy birthday. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kasi po nung Saturday, hello, absent po ako kasi po medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. Kaya kapatid na Melissa, halika kasi magbabayad lang ako sa'yo. Ito po kasi yung isa po sa choir na aking tinuturuan. Marami po akong pagkakautang dito kasi madalas ko po itong pagalitan. Pero kay buti po ng Panginoon, hindi naman po siya nagtatanim ng sama ng loob, kundi pagkat alam niya na yung ginagawa ko ay hindi personal, kundi kung sila man po napapagalitan ko dahil marapat lang na itama yung dapat na itama, lalo na pagdating sa pagkanta. Kaya ngayong araw na ito, sapagkat birthday mo naman, aawitan mo ako. Akala mo ako kakanta sa'yo. Ikaw kakanta sa akin. Kunin mo isang mic. Yan, sige. Okay, alam niyo po, yung awit na ito ay masyadong mahalaga sa akin. Hindi ko po makanta itong kanta na ito na basta kanta lang. Kundi kapag inaawit ko itong kanta na ito, talaga namang nararamdaman ko sa puso ko itong awit ng pasasalamat para sa Panginoon. Sa bawat araw, kapag kinakanta na po ito, iba na yung aking nararamdaman. Higit lalo, kasi po lagi nyo itong naririnig, higit lalo kapag ako na mismo yung aawit nito. Kaya ngayon, dalawa na tayong aawit. Siyempre, ihahandog mo to sa ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo. Okay. Babaan lang natin, ha? Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya na makapagkaloob, mamahalin niyas ni gintong niluko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay binigyan
man makaya ng maipagkaloob, mamahalin hiyas ni gintong niluko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Amin hihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Nang makapiling ka, kakalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya lang maipagkaloob, mamahalin hiyas ni gintong niluko ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Maraming salamat po, Panginoon. At maraming salamat din sa iyo, kapatid, bagamat magkaiba tayo ng tono. Dahil birthday mo naman, di ako magagalit sa iyo. Happy birthday, Melissa! Thank you po. Maraming salamat po sa magaganda ninyong tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pasyente na nagmumula sa Duyong, si kapatid na Catherine. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. I-share ko lang po sa inyo yung kahiwagang na dama po dito sa Dambana po. Ito po kasing anak ko noon po sa siyam na buwan pa lang po siya, nalaman po namin na may butas po yung puso niya. Ang 6.9 po yung butas ng puso. Ang sabi po nung doktor, hindi na po kaya sa gamot. Kaya dapat po operahan po siya. Hinihingan po kami ng malaking pera, wala naman po kaming perang pampagamot. Yung panahon po na yon, may nakapagturo po sa amin dito sa Dambana po ni Apo. Pinagsyam ko po siya dito. Ang sabi po ni Apo, maniwala po ako na kasi po may iniinom siyang gamot nun. Ang sabi po ni Apo, tapalan ko lang po ng ikmo. Ayun po, pinakinggan ko po si Apo at sinunod ko po yung mga sinasabi ni Apo. Hindi ko na po siya, buhat po nung dinala ko siya dito, hindi ko na po siya pinainom nung mga gamot. Naniwala na lang po ako na sa pamamagitan ng ikmo, gagaling po yung anak ko. Amen po. Hindi pa po tapos yung 9 na araw namin dito, sinabi po ni Apo na magaling na po yung anak ko. Talaga pong buhay ang Diyos. Eto po, ngayon po 7 taon na yung anak ko. Sobrang malikot na po.
Noon po bagyang ano lang, hinihingal, pagod na pagod. Ngayon po sa tulong po ng mahal na apo, gumaling na po siya. Yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sapagkat tuwirang ipinigay po niya ang kanyang sarili, ibinigay po niya ang 100% na pananalig, pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos, sapagkat Diyos po ang nagpagaling sa kanya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, como siya po ang kanyang kinalugdan at ginagamit sa panahon ng Espiritu. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang pong kapatid na alagad, si kapatid na Arlene. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nasa ko lamang po ibahagi ang kaganapan nung bago po mag-New Year, December 31. Ng mga panahon pong yaon, last year lang po, mag-New Year po, nasa tahanan po ako. Hindi ko po alam kung bakit ang nasang ipasuot sa akin ng banal na espiritu na parang udyok po sa akin isuot na kulay sa pagsalubong po ng bagong taon is kulay green. Sabi ko, ano po kaya kako ang mensahe? Tapos nung mga bandang 6 p.m. po, dumating po ang tito ko sa bahay. Sabi po niya, ba't di ko daw po dalawin yung tito ko po, yung isa ko pong tito, na namamalipit daw po sa sakit sa tiyan. Sa damdamin ko po, napakalakas po ng udyok na tunguhan. Subalit, may mga pagkakataon din po na pag may pumupunta po sa bahay, parang wala pong udyok sa aking kalooban. Hindi ko po alam kung bakit. Subalit, nung araw po na yaon, parang ako pa po ang may gusto. Sabi ko, sige, pupuntahan natin. Subalit, nung pagtungo po namin sa tahanan, wala po. Pinunta na po pala sa hospital. Tapos, tinawagan po namin, ang sabi nga daw po appendicitis. Tapos nung sabi po, gusto pong i-confine at ooperahan dahil acute na nga daw po. Subalit, nung bago po ako tumungo sa tahanan, nag-text na po ako agad sa mahal na Apo, dinulog ko po agad. Sapagkat ako po bilang isang hinirang, nananalig po ako na sa pamamagitan lang po ng text, ando na po ang kapangyarihan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Yaon po ay ayon po sa ating pananalig at sa ating pag-angkin kung tuwirang magaganap po sa ating buhay. Tapos po mga ilang minuto lamang po nung nasa tahanan po kami, dumating na nga po ang pasyente. Nandun po yung tinawagan ko pong mahal na Apo. Tinanong ko po kung ano pang marapat na ihatol o ipakain, ipainom. Nung pong tumugon ng mahal na Apo, dahil nagkausap nga po kami, sabi, panaligan ko nga daw po at angkinin na magaling. Sapagkat pag inangkin mo, sadyang magaganap ang tinuran. Buhay po ba ang Diyos? Kung tutuusin po, mga 8:30 po yun, pagsalubong po ng bagong taon, namamalipit po sa sakit. Siyempre, nandun na rin po yung takot. Kasi po, ang case po nun pag sumabog, may tendency po na baka mamatay, ganyan po. Subalit, malakas po talaga ang udyok sa akin na yun po, pinakain po yung hinatol, tsaka po pinainom, at pinagdala po ako ng isang candy. At kung bakit nga po kulay green, tanda po pala ng kalusugan. Amen po ba yon? Kaya po, nung alas 12 daw po, sabi ko po kasi, i-text po ako dahil uuwi na nga po ako sa tahanan. I-text po ako, i-update po ako kung ano po nagaganap. At sabi po ng nanay ko, manalangin po sila ng alas 12. Tapos nung mga alas 12 po pala, nag-text po, subalit hindi ko po nabasa. Ang sabi nga daw po namamalipit daw po sa sakit, gusto na daw pong dala sa ospital. Subalit kinabukasan po,
nagtungo po sila sa bahay. Nasa po magpasalamat. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat po, bago po kasi ako umalis dun, sabi ko, ang kinin mo na makakadumi at sa pagdumi ay kaluwagan po. Tapos nung pagpunta nga po sa bahay, sabi, wala na daw po yung talim sa tiyan. Parang inangkin ko po na sa pagdumi pong yaon, nailabas na po yung, kung ano man po yung nasa appendix. Tapos po, hindi pa po siya kumakain. Sabi ko po painumin po ng maligamgam. Lagyan po ako ng asukal. Ginawa po, yung nagtimpla dahil pinatimpla ko lang po Sabi pa daw po Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maliit po, 3 kutsaritang asukal. Tapos nung pinapainom na po, kinamusta po siya ng nanay ko. Sabi po kamusta na pakiramdam mo? Sabi, wala na daw po yung sakit sa tiyan. Bakit? Parang nahihilo naman daw po siya. Kaya po pala, betchin po ang nailagay. So, naririnig ko lang po silang nag-uusap, hindi ko po sila hinaharap. Sabi ko, Ama, ikaw po ang may kalooban. Sabi nga po, ang mapainuman po lason, kung kalooban po ng Ama na gumaling, sadyang gagaling. Amen po ba yon? Pinatimpla ko po agad ulit ng may asukal para mahugasan po yung nainom na betchin. Kasi po, nawala nga daw po yung sakit sa tiyan, bakit parang hilo? Sabi po ng nanay ko, tinanong po siya kung kamusta ang pakiramdam. Bakit hindi na daw po niya malagok yung panghuling dahil daw po ba't ganun po ang lasa? Dahil po sa kagustuhan po niyang gumaling, kahit ano po iinumin po talaga. Subalit sa kalooban ng Ama, kasi po sabi po niya kung pong sa pagkatao po yun, baka mapano po. Subalit hindi po pinahintulutan sapagkat nasa pong patutuhanan ng Ama na sa mga salita po niya, ano man yan, sadyang may magaganap. Amen po ba yun? Kaya po, siguro po, nagtutungo po siya dito within 7 days. Subalit, sadyang ganyan nga po ang tao, naramdaman na po ang kagalingan, kaya wala na po dito. Buhay po ba ang Diyos? Gayon pa man po, nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama sapagkat tinuran po niya na sa aming dako po, patutuhanan po niya na ang pinaglilingkuran sa dakong ito ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, gayon na lamang po ang aming pagsusumikap at pagsusumakit po na maglingkod sapagkat yun po ang aming natatanggap sa dakong ito. Ang isa ko pa pong tita ay nagkaroon po ng karamdaman bago mag-New Year din po. Ay nito lang po palang January 6. Sabi po ay minamanhid daw po ang kalahati ng katawan. Sabi ko po, wag na po magtungo sapagkat gabi na dahil ang mahal na apo ay nagpapahinga. Tinuran po na maligamgam na tubig para po yung circulate ng dugo. Tapos po nung pagtungo po sa dakong ito, nagbanyos lamang po ng ilang araw, nakamta na po ang kagalingan. Buhay po ba ang Diyos? Tapos po madalas po, pag may karamdaman po sa bahay, magte-text po sa akin. Hindi po ako nagre-reply. Pagka-text po sa akin, sabay dulog. Tapos po, nag-text po yung tita ko na hindi daw po niya alam kung ano po yung lumabas na pantal sa kanyang katawan. Nag-text po ngayon, tapos kinabukasan po nagpunta ulit. Pagpunta dito, wala naman pong pantal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ako nananalig at nagtitiwala po ako na sa pamamagitan po ng text, papasok pa lang po ang message, ang kapangyarihan ng Ama ay dumadaloy na. Amen po ba yun? Pinsan ko din po, nag-text po ang tito ko, sabi daw po, hindi po tumitigil sa pag-iyak. Wala po nun ang mahal na apo. Sabay dumulog po ako, sabi ko, Ama, sa kapangyarihan mo, tinuran po sa kanila na hipa ng 3 beses, nag-text, purihin ng Ama, tumigil na sa pag-iyak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lubos po ang aking pasalamat sa dakilang Ama, sa bahagi po niya sa dakong ito upang lahat po tayo ay tuwirang makatanggap sa nasa po niya. Nagbahagi din po ako sa araw na ito upang aking batiin
Ang isang may kaarawan po, si Caps Arjan Arceo po, na bagamat wala po siya dito, subalit nagagalak po ang aking kalooban sapagkat sabi ko po sa kanya, paano yan, wala ako regalo sa'yo, sabi. Tapos po, ang sabi po niya sa akin, sapagkat siya po yung naglilinis ng banyusan, tanda po ng kababaan ng kalooban. Sabi niya sa akin, ang iregalo mo na lang kaya sa akin ay panlinis ng banyusan. Sabi ko, kay buti ng Ama, sapagkat sino po ba magnanasa na gano'n ang iregalo sa'yo? Subalit patotoo po na pag tinanggap mo ang Diyos, hindi ka na maghahangad ng mga bagay na makapagpapasaya sa iyo, kundi ang hahangarin mo ang kasiyahan na hindi lamang ikaw, kundi ang kapwa mo, higit ang Amang dakila. Amen po ba yon? Ngayon po, kaarawan po niya, bagamat mahalaga po siya sa aking buhay, sinasama po ako na umalis, subalit, alin po bang mas mahalaga? Ang dakong ito. Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang kahilingan ko lamang po ay patuloy at patuloy naming makamtan ang kalooban ng Diyos, maunawaan kung ano po ang nasa niya sa aming buhay, upang sa gayon ay makamtan po namin ang kaginhawa ng kalooban at tuwirang makalaya na po sa damdaming hindi marapat. At last message po, mahal po tayo ng Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tuwiran niya pong kaming mga lingkod niya. Walang kaligayahan, kundi ang tumungo araw-araw sa dakong ito. Ang susunod ko pong tatawagin, mayroon pong isang pasyente na nagbo-volunteer, si kapatid na Joanne ng Pansumalok. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay marunong po sa lahat. Kasi po, nung bata po ako, mga high school po ako, rebelde po akong anak. Kumbaga po, kulang po ako sa lahat. Kulang po ako sa pansin, kulang ako sa pagmamahal. Kasi po, ang aking mga magulang, nagtrabaho po ang aking nanay sa malayo. Ang tatay ko naman po, bata pa lang po ako, patay na po. Kumbaga po, hindi ko po nakita yung father figure po sa akin. Kaya po, naging nangyari po sa buhay ko, naging barkada po ako. Lahat po ng bisyo, natutunan ko, natuto ko pong sumigarilyo, alak, pati po yung gumamit po minsan ng marijuana, nasubukan ko po yan. Kaso nga lang po, meron pong isang taong lumapit po sa akin, isang pulube na lumapit po sa akin. Sabi sa akin, Ineng, mahaba pa ang lalakbayin ng buhay mo. Kaya kung haharapin mo ang buhay mo ng tapat sa Diyos at bibigay mo ng buong puso ang buhay mo, hindi ka niya pababayaan. Nung primero po, ang sabi ko sa kanya, sino ka ba? At para pakialaman mo yung buhay ko. Ikaw nga kako, yung sarili mo hindi mo maayos. Ako pa kako, aayusin mo kako. Sabi ko pang ganun sa kanya. Pero ang sabi niya, ako nagkamali din, pero kahit ako ganito, pinagpala pa rin ako ni Lord. Kasi sa araw-araw gising ako. Kaya ikaw, kahit na ganyan ang buhay mo, kahit na sabihin mo ang magulang mo yung nasa malayo, nandyan sila. Sabi niya po sa akin ganun. Nung primero po, hindi ko po siya pero po, siguro po 3 beses, 4 na beses po niya ako laging kinakalabit. Kasi nakikita po niya ako nagsisigarilyo. Kahit po may oras po ng klase, lalabas po ako, nagkakating classes po ako. Siya po ang nagsabi po sa akin na, Ineng, magbago ka. Sabi po sa akin yung ganun. Nung minsan po, para pong graduate po ako ng high school, wala po akong mapasukan trabaho, ang sabi po ng kapatid kong bunso, hindi po kami close na mga kapatid ko. Sabi sa akin, graduate ka nga, wala ka naman trabaho. Parang ang dating po sa akin, wala po akong silbi sa buhay ko lalo. Kaya ano po, umalis po ako sa amin, naglayas po ako sa amin. Nagpunta po ako sa Bustos, sa tulay po ng Bustos. Ang bala ko po, umalong po sa Bustos, sa tulay. Pero bakit po yung matanda po na laging kumakausap sa akin, para po lagi na ako sinusundan. Sabi niya, Ineng, bakit ka nandyan?
napakasarap ng buhay. Kung ako lang may bibigyan pagkakataon pa, pipiliin ko pa uling maging bata. Sabi po niya sa akin ganun. Sabi ko, Lolo, bakit po ba lagi kayong nandyan sa tabi ko? Sabi ko po ganun sa kanya. Sabi niya sa akin, Ineng, kasi nakikita ko na napakabigat ng kalooban mo, kaya gusto ko lang paganin. Manalangin ka lang, halika't sasamahan kita, Eka. Sabi sa akin ganun. Di, kumbaga po, nakumbisi po niya ako sumama sa kanya. Punta po kami sa simbahan ng Baliwag. Sarado po. Pero po doon sa tarangkahan ng pinto, kanya sa akin, Apo, umupo ka. Sabi po niya sa akin, manalangin ka ng time team. Sabi po sa akin, sabi ko, ano po ang papanalangin ko? Sabi ko naman pong ganun. Kasi po parang hindi po ako marunong magdasal. Para pong ama namin, hindi ko nga rin po kabisado eh. Sabi ko pong ganun. Sabi niya, sabi ko, Lolo, ano sa panalangin ko? Siya po ang nag-guide po sa akin. Sabi niya, sige Eka, ako magsadasal sa'yo. Ang sabi niya po sa dasal niya, Ama, ito po ang maitim na tupa. Ibinabalik ko po sa inyong tahanan. Sabi niya po sa akin ganun. Kaya sabi ko, Lolo, bakit naman pong maitim na tupa agad? Sabi po kong ganun. Sabi niya sa akin, Apo, magbalik loob ka sa ama. Nandyan lang siya, hindi ka niya pababayaan. Kaya nung iniwan na po niya ako, nag-isip po ako, ang gusto ko po mangyari, yung pong, meron akong iuwing muka sa bahay namin kung sakaling uuwi po ako. Ang ginawa ko po nung araw po na yon, naghanap po ako ng trabaho. Kaya po, marunong po ang Diyos. Kasi oras po nung naghanap ako ng trabaho, natanggap po agad ako sa tindahan ng Stephen. Kaya po araw po na yun, nagsimula po ako magtrabaho. Kaya yun po naging guide ko po sa akin. Sabi nga nung Panginoon, magtiwala ka lang po sa Kanya, dadaling ka niya sa tamang landas. Kaya po nagtrabaho po ako, nagtrabaho po ako sa tindahan ng Stephen. Nagtatrabaho na po ako. Tuwing gabi po, bago po ako umuwi, dadaan po ako sa tarangkahan ng simbahan ng Baliwag. Kaya sabi ko, Lord, sige po, kung talagang pagkakaloob niyo po sa akin na bumalik po sa inyo, maniwala po na may Diyos, sige po, sabi ko pong gano'n. Pinagkakaloob ko po yung sarili ko sa inyo ngayon, sabi ko pong gano'n. Sa awa po ng Diyos, eto po ako sa harap ninyo, hindi po niya ako binitawan. Ngayon po, 5 po ang anak ko. Sa ngalan po ng ating Panginoon Diyos, hindi niya ako pinitiwan talaga. Kaya po ngayon, ang tinuturo ko na lang po sa mga anak ko ngayon, manalangin kayo kasi nandyan siya, hindi kanya pababayaan kahit ano mangyari sa buhay mo, hindi kanya bibitiwan, basta't ikaw ay kumapit lang. Basta po ako may problema, binibigyan niya po na solusyon. Dati po yung anak ko pong isa, yung pangatlo ko pong anak, muntik na pong mamatay kasi po 2 linggo pong hindi kumain. Nanalangin po uli ako, sabi ko, Ama, rin naman po uli ako, lumalapit po sa inyo. Sana po, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mapalaki ko po yung aking anak, na makita ko po lumaki. 1 linggo lang po, gumaling po uli anak ko. Kaya pagpalain po ang ating mga Panginoon. Kaya po sana po yung nawawalan po ng pag-asa, pumunta lang po sa tahanan ng ating Panginoon. Nandito po ang ating Ama at gagabayan po niya kayo araw-araw. Yun lang po't maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tuwirang ang Panginoon ang lumalapit sa Kanya na nag-anyong pulubi lamang. Kaya mapalad ka, mahal na kapatid, sapagkat tuwirang siya iyong nadama at nagbalik loob ka sa Kanya. Meron po uling isa nagbo-volunteer, si kapatid na Ronald Parungaw. Magandang tanghali po sa inyong lahat. May share lang po ako konting lang po na noong last December, nitong December po, di ba nagsalita po ako dito. Sa madami akong problema noon, hindi ko kasi alam kung paano ko susolusyonan. Sa isang kagawad na nilapitan ko,
doon sa kagawad ay sa ano ba, sa alagad na nilapitan ko. Sabi niya sa akin, malalaman mo. Malalaman ko daw yung kasagutan o yung tanong ko doon sa sagot isa. Oo, ganun nga po. Ngayon pag uwi after nung last day lang po, nalaman ko po yung sagot doon sa tanong ko. Totally nga po, nung pag-uwi ko nun, ang sarap ng pakiramdam ko kasi na-share ko lahat ng kumbaga yung dinadala ko, na-share ko lahat. Tapos, but one day, nag-iisip ako, bigla na lang akong, hindi ko malaman kung ano yung, basta, hindi ko mapaliwanag eh. Bigla na lang may bumaba sa akin nang hindi ko basta-basta maipapaliwanag at ang sabi, anak, ipagpatuloy mo lang yan. At huwag kang sumuko. Andito lang ako. Yun ang words na narinig ko na medyo mapakalamig ng kanyang boses. Totally, hindi ko inaasahan na pupunta ako dito eh. Hindi ko inaasahan na pupunta ako dito. Ang sabi, talagang wala lang talaga ako mapagsisimbahan. Ngayon kasi birthday ko po. Hindi ko naman po kasi, siguro po talagang itinaon po dito talaga na ako pumunta dito. Kasi gusto po ng ama na i-share ko yung ginawa niya para sa akin at patunayan niya sa inyo na buhay siya. Tapos, kagabi po, habang iniisip ko yung dapat kong gawin, nagdasal po ako. Sabi ko, Panginoon, kung meron po akong dapat, kung ano mo po ako yung bigyan niyo po ako ng sign. Gusto ko po akong makakita ng paru-paro, gabi po yun. Bigla na lang pong may isang puting parong-paraw na dumapo doon mismo sa ulunan ng kama ko. Ibig sabihin po, nadidinig po niya yung dalangin ko. At ngayon po, 100%, walang kabog, walang duda, buhay na buhay ang Diyos. Dito sa inano to, di naman ako kinakabahan, di katulad dati na kabado. Siyempre, parang maluluha lang. Pero dun sa may nakaraan ko, yung sabi ko, magpapakamatay ako nung nakaraang kwento ko. Pero ngayon, ang sarap palang mabuhay ng may Diyos sa puso mo. Ay tapos yung kinanta ko ng How Did You Know, hindi ko ata natapos yun, di ba? Hindi ko ata natapos yun, tinagalog ko kasi eh. Kuya, paki-play nga po. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I feel every day, feeling alright with you right by my side. Make me things feel with what just gets fine.
How did you know I needed someone like you in my life? That had in this space is stays and my heart. The day of the right time, then my life. I never forget how to shine in my life. And talk what I felt in a feel that I had. I guess so I really trying to say it's not every day someone like you comes my way. No word I can speak how much I love you. Para naman po, doon po sa taong di man po niya naririnig, doon sa Pasko, doon sa Paskong nakaraan, na dahil sa kanya, siguro kung di dahil sa kanya, wala ako ngayon dito. Alam ko paparating ng Diyos yung gustong ipatid ng damdamin ko para sa Kanya. Masasabi ko lang doon sa nakaraan ko, kasi hindi nyo naman po siya kilala kung sasabihin ko yung pangalan. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi siguro ako mapupunta dito. Alam kasi nung, totally, open ka na po sa inyo. 2 years po kami nung girlfriend ko. Open ko na po sa inyo. 2 years na po kami nung girlfriend ko. But one day, nagkaroon po kami ng konti problema. Ang problema po na yun ay napakatindi. Ako daw po ay pusher. Sabi nung naninira sa akin, pusher daw po ako. Ako daw po ay mamamatay tao. Siyempre po, siyempre, hindi mo naman ginagawa, masasaktan ka, di ba? Tapos, but one day, nung nakipag-break sa akin yung girlfriend ko, yung naninira sa akin, siya ngayon ang boyfriend. Para sa akin, pinapatawad ko na po sila sa kasalanan ginawa nila sa akin. At simula ngayon, paparating ng Panginoon, pagpaparating ng Diyos sa Kanya, kung gaano ka papakita sa Kanya ng Diyos, kung gaano yung taong nawala sa Kanya, kung gaano kahalaga. Hindi naman kasi, minsan lang ang taong umibig eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya. Kahit paano, may mga pinagsamahan kami. Dahil doon sa pinagsamahan namin na yon, kung hindi kami dumating sa time na magkahiwalaan, totally, hindi ko talaga alam ang gagawin ko noon. Hindi ko alam, gusto ko na magpakamatay noon. Pero, napunta ako dito sa dambana nito, pinalakas ng Diyos at pinatuto niya akong kumilala. Totally noon, hindi ko kilala ang Diyos. Pinapanginoon ko lang, sugal lang ako dito, sugal doon. Yun lang po ang ano ko, pero yung pumatay, pusher, hindi po ako ganon. Kaya natawa na lang po ako doon sa nanira sa akin. Pero, pinapatawad ko na sa kanila, sila, bukal sa puso ko. Dahil ang Diyos Ama, marunong magpatawad. Kakantahan ko na lang kayo, isang kanta na lang po. Birthday ko naman, pagbigyan nyo na. Masaya ba? Wala po akong alam na habang may buhay. Hello. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas, na ika'y kapiling ko ang aking buhay. Ang aking buhay. Mali ata, teka.
Hindi, nagpapatawa lang ako. I-replay ko lang. Kayo naman eh. Eh, paano kasi para kayo natutulog eh? Kumakanta naman eh. Birthday ko nga, di ba? O, kuya, ulit. Ano na lang po, eto na lang para masaya. Pusong bato na lang po. Sige. Sabi mo sa akin ako, na. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y napunta dito. Dito sa dambana nakilala ko ang Ama. Tinuruan mo ang puso kong magpatawad. Salamat sa'yo, aking Ama. Ang sarap sa piling mo, ang sarap sa damdamin. Pinadama mo sa akin na ika'y buhay. Sa puso ko'y ika'y di na mawawala. Salamat, salamat sa'yo aking Ama, dahil ika'y dumati. Pinatunayan mo sa buhay ko'y ikaw ay buhay. Salamat sa tulong mo at ako'y nakamove on. Salamat sa iyo aking Ama. Palakpak naman niya, konti lang oh. Maraming salamat po. Nagpatawa lang ako ng konti para naman na baka sabihin nyo, emosyon masyado ako. Pero totally po, nakapagpatawad na ako, nakamove on na ako. At iyon po, sa kadahilanan at sa pamamagitan po ng Diyos Ama, na pinakilala niya sa akin kung paano magpakumbaba at magpatawad sa kapwa. Hindi lang po kasi lahat ng tao perfecto. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Nagising mo ang mga tao. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Amay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig, apatuloy namin nararamdaman, upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang tuwirang matutunan ang iyong kabutihan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nakakaaliw at nakagagalak ang mga nagbahagi. Amen po ba yun? Na sa bawat araw, doon ay kung atin pong pagninilayan, sadyang sa bawat oras, hindi po nawawalay ang paglingap ng ating Diyos. Amen po ba yun? Alam nyo po, kung atin pong liliripin ang bawat kaganapan sa ating buhay, kung hindi nga po tayo paghaharian ng ating Panginoon, sadyang walang makatutupad at walang makagagawa. Amen po ba yun?
Bakit ko po nasambit yun? Yan po ang dahilan kung bakit ang isang alagad, ang mga alagad ay nagsusumakit na makatalima sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat bilang pagkatao po, tayong lahat maaaring magsuri. Alam po natin kung ano lang yung kaya natin bilang tao. At alam natin na ang kaya natin bilang tao ay may hangganan. Subalit nang dahil may Espiritu Santo, kilala natin ang Diyos, may nagpakilala sa atin sa Diyos, nararamdaman po natin na ang ating kahinaan ay kalakasan na mula sa Kanya. Amen po ba yun? At doon ko rin po nasuri mga kapatid na ang isang tao po pala, kapag tuwirang tumanggap sa Diyos, hindi mo na mararamdaman na magdamdam. Amen po ba yun? Oo, manaka-naka, maaari kang malumbay. Subalit, kung ikaw bilang sarili mo, nakakaramdam ka na magdamdam doon sa gawa ng kapwa mo, mayroong paangkop na salita ang ating Diyos para mabalanse po niya yon na hindi ka lumalim doon sa pagdaramdam na nararamdaman mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sino ang nakakaramdam ng ganito? Sino ang nakakaramdam ng ganito? Nawa po tayong lahat nakakadama ng ganito. Sapagkat sa unang buhay ko po, para sabihin ko po sa inyo, mapaghanap din po ako ng paglingap ng kapwa ko, kaibigan ko, o kahit sino man. Subalit, minsan po, nang natutunan ko na po ang dakong ito, sa araw-araw ng pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon, mayroong kaukulang test ang Diyos sa sarili mo. Kung ikaw ay nakalaya na doon sa kahinaan mo na yon. Amen po ba yon? Sapagkat kung hindi ka nakakalaya, na minsan ay ipinahayag na ito ni Mami Beth, doon sa kahinaan mo bilang tao, sa tuwi-tuwi ay mararamdaman mo yan. Hanggang malubog ka na lang na hindi mo alam iangkop kung ano yung mainam na salita na dapat ay ibigay mo na mula sa Diyos. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita, yung ikaw mismo, sarili mo, magiging kalaban mo. Amen po ba yon? Kaya salamat sa Ama, sapagkat may isang apo kunching na binahaginan sa dakong ito. At ang mga kahinaan na simple man, sa pandama bilang tao, subalit kapag pinabayaan mo, lalalim. Amen po ba yon? Sapagkat yun ang umpisang magdulot para sirain ang isip mo. Sa kunting pagdaramdam ng puso mo, doon ngayon, lalawak kung hindi maaapuhap. Yung pagdaramdam na yon, lalawak sa isip mo. Lalawak sa buong pagkatao hanggang may mag-uudyok na sa isip mo na ito ang gawin mo na akala mo'y tama, subalit ang totoong tumanggap sa Diyos, mali pala yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po kaya ito pinahagi ko? Sapagkat nararamdaman ko po ito. Nasabi nga ng ating Panginoon, kapag may pinagmamasid po siya, o sa mga kaibigan man, o dili kaya sa kapaligiran, naroon yung kaukulan na sadyang pasasalamatan mo ang Diyos. Kung may naririnig kang nag-aaway, may naririnig kang nagkukwentuhan ng hindi marapat, at ikaw ay tagapakinig lang, subalit hindi ka nagsulsol o dili kaya hindi ka nagbigay man ng kaanumang komento, ikaw mismo ay pasasalamatan mo ang Diyos, sapagkat kung hindi mo siya tinanggap, kagaya ka rin nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, bago ko po na pagtagumpayan po yun, yung kaukulang kahinaan po na yun, nagkaroon din po ng test ang Diyos sa puso ko. Kaya ko po ito binabahagi sa inyo, hindi upang ipangaral, kundi alam ko po na ito nagaganap din sa mga puso nyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nasabi nga ng ating Panginoon, talagang yung pagsusuri po talaga is napakahalaga. Sapagkat wala naman pong ibinabawal sa pagsusuri. Subalit, sa pagsusuri, wag lang tingnan natin yung kapintasan ng kapwa natin, kundi tingnan mo rin yung kapintasan mo para maiangkop ko, baka ikaw gumagawa rin ng ganito. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ay mga test na nasubukan ko po sa aking sarili, na sa dating buhay po, sabi ko nga po, naroon yung salita na nasasambit ko na, bakit na lang puro ako? Hindi pala dapat sambitin yun. Kundi pinaliwanag ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na kapag tinanggap mo pala ang Diyos, lagi mo na lang isasantabi ang sarili mo, at kung kiniklaim mo sa sarili mo na may liwanag ka, alam mo ngayong iangkop para unawain mo yung walang liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, sabi nga, sa unang buhay, naranasan ko po na kapag nakita ko na mainit ang ulo,
mainit kagad ang ulo ko, kagaya po kahapon may kaganapan sa amin. Naglaba po ako. Pag nilayan niyo po ito, nung naglaba po ako, sandali lang po, sabi ko, Ama, hindi ko na magagawang kusutin sapagkat walang mag-aalaga sa alaga ko. Ako lang, mismo katawan. Pagkatapos maglaba, maglilinis, lahat. Kung inyong pagninilayan, maaaring sambitin nyo, kawawa naman pala kayong mga alagad. Yung 1 linggo na araw sa kanila ay napakahalaga sapagkat aapuhapin nyo po lahat. Aapuhapin lahat. At habang naglaba po ako, nung gabi sabi ko, mamaya na lang ako bago mag alas 12, bago ako magdasal ng 12, babanlawan ko po yan. Nung binanlawan ko po, alas 2 na ako nakatulog dahil may tumawag pa sa akin na naghihintay din po ng pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng salita. Bahaginan po ng kalooban ng ating Panginoon. Inabot po kami ng 2 o'clock ng madaling araw. At pagkagising ko po, ito po binahagi ko po upang hindi maging bida, kundi pag nilayan niyo po, bakit ko naramdaman na alam ko may binago ng Diyos sa akin. Amen po ba yon? Nung pagkaumaga ng mga 5 o'clock, parang ang sarap matulog sapagkat napakasarap po nung lamig. Subalit kailangan mong gumising sapagkat may naghihintay sa'yo na kailangan mong isampay yung nilabhan mo. Amen po ba yon? Nasabi ko nga po sa unang buhay, gusto ko po bago sumikat ang araw, naariglado ko na po yung mga labahin. Para pag sibol ng araw, bandang alas 9 na, titiklupin ko na. Amen po ba yon? Ganun po ka-organize na kailangan pong gawin sapagkat, syempre po, binapakita ng Panginoon ang pagkakaiba sa unang buhay mo at tinanggap mo siya. At ng oras po na yon, gumising po ako, nagdasal, humingi ng lakas, na Ama, muli hihingin ko sa iyo bilang pagkatao, nawa ipagkaloob nyo. Nabigyan ako ng lakas na may isayos ang lahat na ito, nakasama kita. Sapagkat kung ako lang, hindi ko ito kaya. May allergy ako, sipon ako ng sipon, hatching ako ng hatching. Ngayon, sabi ni kapatid na Pearl sa akin, Mother, huwag mo nang pahirapan ng sarili mo. Pwede ka namang magpalaba. Dahil 2 weeks na po na walang aking labandera. Ako naman, sabi ko sa kanya, biniro ko siya. Sabi ko, sayang yung pambayad sa labandera eh. Yung ibabayad sa labandera, akin na lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun pang sabi ko. Hanggang nung oras po na yun, pagkatapos ng dasal na alas 6, inano ko na po, denier ko. Nang denier ko po, nag-anyaya sa akin yung sinag na parang ibilad mo na lang kaya, wag mo na i-dryer. Pero malakas ang udyok ng puso ko na malakas ang hangin, kayang matuyo, subalit ang haba ng oras na hintayin ko. Sabi ko, i-dryer ko na lang para pagkatapos ka ako nito, titiklupin ko na, mamamalansya ko. Alam niyo po, kay buti ng Diyos. Salamat sa kanyang pandama, denier ko po ngayon. Nang denier ko po, binilad ko na po sa harap ng bahay namin. Isipin niyo po, mga bandang alas 9, lumakas ang hangin. Lahat ng aking sampay, bago ang mga hanger, lahat nung ibinuwal po ng malakas na hangin na yon na nakasampay sa bakal, putol lahat ng hanger. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ni kapatid na Pearl, takbo po si kapatid na Pearl. Inisip ko kaagad na po yung puti ko. Sabi ko, puti ko. Sabi ko ganon. Tapos dinampot ko pong ganon, Ama, ayoko magalit. Sabi ko, ayoko pong magalit. Sabi ni kapatid na Pearl, bakit ka magagalit? Ano bang kasalanan ng hangin? Kaya nga sabi ko, ayoko magalit. Sabi ko pong ganon. Amen po ba yun? Pag nilayan niyo po, alam niyo po, doon ko po ngayon na pagnilay na kapag ikaw pala'y sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, hindi ka magdaramdam, hindi ka pa masasaktan. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Kung hindi ko po yung dryer, sigurado ang dami yung dumi. Subalit dahil na dryer ko at sa paghampas ng hangin ay magaan na yung sampayan, naputo lahat ng hanger, lumatag ang lahat ng puti nang kinuha ko po walang dumi. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Nagpuri ako sa Diyos. Ama, salamat sa iyo. Pinahintulot mo man, naliparin ang hangin. Subalit salamat sa iyo sapagkat tuyo na ang aking mga sampay. Sa unang buhay po, pag ganun ang kaganapan, naku, hanggang maghapon na yon. Sigurado ang init ng ulo ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Anong nais ko po ituran sa inyo? Sa mga ganung kaganapan sa buhay natin, magkaroon po kayong pagninilay. At doon nyo po makikilala ang sarili nyo na may nabago na sa inyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pagkatapos po noon, sabi ko, Ama, paano po yan? Pagkatapos magdasal alas 12,
Alam ko po, may paanyayang kapatid ko kay kapatid na Pearl. Subalit marami pong gampanin, dumating po yung ganito, ganyan. Hindi ko na kailangan paliwanag sa inyo. Sabi ko, Ama, naghahabol ako ng lakas ng kuryente. Sapagkat kung sa gabi ako mamamalansya, lahat ng yung plantsahin na to hindi matatapos. Sapagkat pagdating po sa gabi, ang kuryente sa amin pumapalo lang po ng 170. Kailangan ko pang gumamit ng regulator. So sa umaga, kailangan kong gahulin yon para matapos. Alam niyo po, ang bait ng Diyos. Na sa bawat araw, kung bilang pagkatao, sadyang kaaawaan mo ang sarili mo sa ginagampanan mo. Amen po ba yun? So balit lang dahil may Diyos na gumaganap sa'yo, hindi ka maaawa sa sarili mo, kundi magagalak ka. Sapagkat yung kaawa-awa sa paningin ng tao, kapag naramdaman mo ang Diyos na kumakalinga sa'yo, ang sarap ng pakiramdam mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang benepisyo namin sa dakong ito. Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, naroon po nung naalala ko yung bahagi ni Mami Beth, lumayo kayo sa mga toxic people na magbibigay sa inyo ng kaukulang walang kapayapaan. Sa katotohanan lang po, ititest pa rin din ni God. Halimbawa, payapa ka at sa panibagong kapayapaan na binigay sa iyo ni God, dahil nakatanggap ka sa Kanya, may darating ngayon na panggulo. Sige, isipin mo maghapon, magdamag, sasakit ang ulo mo. Amen po ba yun? Sapagkat alam mong taong-tao ka nag-isip. Subalit, kapag tinanggap mo na ang Diyos ang maghahari sa lahat ng kaganapan na yon, ang sarap pa rin ng buhay. Hayahay pa rin ang buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang karampot na binahagi ko sa inyo, magkaroon po kayo ng malalim pagninilay. Na malinaw, kapag ang isang tao po pala ay nag-claim na siya'y pinaghaharian ng Diyos, kailangan hindi lang claim. Parang walang panagkaiba kapag tumama ka sa wedding o tumama ka sa loto, pag claim mo lang, alam mo tumama ka, pero hindi mo inari na sa'yo. Kapag inari mo pala na ang sabi mo ay pinagharian ka ng Diyos at inari mong pinagharian ka ng Diyos, alam niyo po, yung inari mong pinagharian ka ng Diyos, siya ang mangangalaga sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo, huwag niyo lang i-claim na kayo pinaghaharian ng Diyos. Sapagkat, kung i-claim niyo lang, hindi niyo mabibigyan ng halaga. Sasabihin nyo lang, pinagharian ako ng Diyos. Subalit kung aariin po natin na tayong lahat ay pinaghaharian ng Diyos, lahat ng isisilid ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, magdudulot ng mainam na pakiramdam, kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, at sarap ng buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito po ang damhin nyo, sapagkat sa bawat araw, sino bang walang problema? Kung nararanasan nyo mag-isip, kami rin, dahil tao rin po kami. Kung nararanasan nyo mawalan, kami rin, dahil walang-wala kami. Kung nararanasan nyo magtanong, kami rin, nagtatanong din po kami, sapagkat tao po kami. Subalit lahat po ng yon ay mapaparam, sapagkat may mahuhugot ka sa puso mo na ipinunla ng Diyos upang maiangkop mo at huwag magdumi ang isip mo. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ang inaanyahan po ang lahat magsitayo.